At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto na nga yung mga hints para kay chapter 1168. So tignan natin kung ano-ano yung mga hula rito. At eto na nga muna yung mga hints na binigay. So unang-una ay meron nga dyan itong ma-snow na lugar at pangalawa, itong star na symbol at pangatlo meron ditong ibinigay na parang ito yung pasyente. At meron nga rin dyan isinama pati yung sa pagsasaksak o pag-stab ng mga royal guards ni King Harald sa kanya. At lastly ay ito nga si King Harald at saka itong si Prince Loki. So isa-isahin natin itong mga hints na binigay at unahin muna natin dyan itong litrato na to, si King Harald at saka itong si Prince Loki. So dito ay sinabi ng leaker natin na itong chapter na to, great build-up chapter yan. So now, idagdag natin yung statement kahapon sa pa-preview at ito nga yan, Harald's terrifying past. So now, kung sinasabi rito ng leaker natin itong chapter to ay great build-up chapter at ang pinapakita dyan, ito si King Harald at saka itong si Prince Loki, ibig sabihin yan, hindi lang itong kay King Harald yung buhay niya yung mafe-feature sa chapter na to at possible niyan iikot itong buong chapter na to sa buhay ni King Harald pati na dito kay Prince Loki. Pero yun nga, terrifying past yung makikita natin dito yung sa side ng buhay ni King Harald. Pero yun dito yung sa side ni Prince Loki ay wala pang nabibigay na hint patungkol dyan. At so ayan, ay punta naman tayo ngayon sa next hint at eto nga yan. So play natin saglit to. At so yun, so umuulan na nga ng niebe dito sa lugar na nga na to at eto ay talagang napapalibutan na o talagang na medyo natatabunan na yung mga puno-puno dyan ng niebe, puro snow na. So ngayon, sabi nga rito ng One Piece community natin na yung winter papalapit na sa may Elbaf. So hindi ko alam kung anong sense niya. Pero most probably, etong hint na to, ang pinapatukoyan nga niyan ay etong bansa ng Elbaf. Specifically, dito banda sa may underworld. So alam naman natin na dito sa part ng Elbaf, dyan sa may ibaba, dyan sa may underworld dyan yung talagang saksakan ng niebe yung lugar. But anyways, ay maliban pa nga rito, since na nabanggit ng araw, itong snowy place dyan sa may Elbaf, kaya possible niyan, baka maipakita na dyan yung sa pagkakagapos ni Prince Loki dito sa may puno na to. So na fast forward tayo bigla rito, pero mamaya ay babalikan natin itong pagkakagapos ni Prince Loki dyan sa puno na Yggdrasil. Dahil maliban pa nga rito, may ibang hula pa patungkol dun nga sa hint na binigay na may snow na lugar. At eto nga, ay baka yung grupo nila Harudi ay napunta rito sa may Drum Kingdom at dito natagpuan na nila etong si Dr. Kureha na siyang maggagamot kay Ida. So pwede naman possible may punto itong hula na nga na to kasi currently sila Harudin nga ay naglalayag at naghahanap sila ng manggagamot para kay Ida. At since na ma-snow na lugar yung binigay na hint at ito nga yung Drum Kingdom ay may snow na lugar nga rin yan. Kaya baka pwede ito nga yung sagot dun sa hint na binigay sa atin. But anyways ay punta naman tayo ngayon sa next hint at ito nga yan. So ito yung pasyente na yung ibinigay na hint. So play natin saglit yan. At so yun, so parang alungkot nung pagkakahawak nung sa kamay dito sa may pasyente na nga na to. So dito naman, most probably niyan, baka ang pinapatukuyan niyan ay etong si Ida naman. So baka makita natin sa chapter na to na etong si Ida wala na, patay na siya. So kaya nga sinasabi ngayon ng sa One Piece community natin na eto na naman si Oda pag mga mababait na nanay, pinapatay agad, natanggal ka agad sa eksena. At ayun nga, since na eto yung pasyente na parang anlungkot nung hawak ni Doc dyan sa kamay, ay baka nga si Ida yung pinapatukuyan nga rito. At so ayan ngayon punta naman tayo sa next hint at eto nga yan. So play natin saglit itong star na to. At so ayun. So nothing special, ganyan-ganyan lang yung hint na binigay na to patungkol dito sa star. So ano lang siya, parang ma-magical lang yung datingan niya. Pero ito nga ay familiar tayo sa itsura ng star na yan kasi nga katulad dyan ng sa abyss mark na ginagamit nga ni Imo-sama. At most probably baka ang araw ang pinapatukoyan nito ay yung abyss mark na nakita rito sa may sahig ng palasyo mismo nito nila King Harald. So possible niyan baka ipakita kung paano nagkaroon ng abyss mark dyan mismo sa may palasyo nila King Harald. So although nakita naman natin sa nakalipas na chapter na tinatakan na ng marka si King Harald banda sa kanyang braso. Kaya mataas-taas na rin talaga yung tsansa kung magkakaroon man o may mag-a-appear na abyss mark dito sa may lugar niya. Pero ang tanong, sino yung naglagay nga ng abyss mark dyan mismo sa palasyo ni King Harald? At etong hint na to ay parang connected dyan dito sa next na hint na binigay. At eto nga yan, nung pinagsasaksak na ng mga royal guards ni King Harald, etong si King Harald mismo.
So dito naman, since na eto na nga yung hint na ibinigay, kaya possible baka tumalon ka agad dito yan sa eksena na nagkakagulo na dyan sa may palasyo nila King Harald. At ayun nga, baka ipakita rito yung dahilan kung bakit biglang naging ganito yung eksena dyan kala King Harald. At eto nga, pinagsasaksak pa si King Harald nung kanyang mga guards mismo. At maliban pa nga rito ay baka nga raw idagdag dyan pati ito yung pagsugod na rin ni Prince Loki at yung pagpatay niya dyan kay King Harald. So ang dami na, nagkasanga-sanga na yung hint na ibinigay nga sa atin. Daming hula yung nag-CC-arise dyan. Pero may dalawang interesting na speculation yung nag-arise dito kung bakit naging ganito yung nangyaring eksena dyan kala King Harald. So kumbaga kung bakit siya pinagpapatay nito nung kanyang mga royal guards. At yung unang-una dyan ay etong si Imo Sama baka nga raw pumunta dyan mismo sa may Elbaf at sa palasyo ni King Harald sa pamamagitan ng pagposes niya dyan sa katawan mismo ni King Harald. So parang sa katulad ng ginawa niya kay Gunko nung pumunta siya dyan sa may Elbaf. Hindi naman talagang yung mismo si Imo Sama yung pumunta sa may Elbaf, pinoses niya yung katawan ni Gunko. So parang somehow ganyan yung sinasabi sa theory na to na si Imo Sama pinoses itong si King Harald dyan para kontrolin itong si King Harald. At ang dahilan dahil nalaman ni Imo Sama na yung devil fruit ni Sangad Nika nandiyan nakatago sa palasyo nila King Harald. So kaya ito pinoses niya si King Harald para kunin mismo na yung devil fruit na si Sangad Nika. But it so happened na since na naging demonyo nga rin dyan si King Harald, kaya na no choice itong kanyang mga royal guards kundi pagsasaksakin o atakihin na itong si King Harald dyan. So yan yung unang speculation na nag-a-arise dito. At yung sa pangalawa naman ay itong si King Harald siya mismo yung nag-utos sa kanyang mga royal guards na patayin na siya. At ang dahilan naman ay same thing nun kay nangyari kay Sebek. So di ba si Sebek dinomi reverse yan ni Imo Sama. So dito ganyan yung nangyari kay King Harald na ginamitan nga ng Domi reverse si Imo Sama. Pero itong si King Harald ay ganun din, conscious pa rin siya, alam niya yung nangyayari nga sa kanya. At nung malaman niya na magiging demonyo na nga siya ay inutusan niya na at nung kanyang mga royal guards nga napatayin siya nang sa ganun hindi na siya magtuloy sa pagiging demonyo at magwala dyan sa may palasyo. At dito na nga ngayon papasok itong si Prince Loki na siyang nakapatay kay King Harald. So ito alam naman natin na si Prince Loki siya nga yung nakapatay kay King Harald. Pero ganun pa man rin, sabi nga dyan ni Prince Loki na hindi naman talaga gusto niyang patayin itong si King Harald. Talagang na-notice lang siya kaya niya ginawa yung bagay na yun. So ito guys yung dalawang speculations na nag-a-arise nga patungkol rito sa kaguluhan nangyari sa palasyo ni King Harald. At so ayan ngayon balikan muna natin itong sagot nga kayo na sa hula na itong si Prince Loki ay ikakadena ng araw dyan sa may puno ng Yggdrasil. So dito naman sa part na to ay siguro nga possible mangyari yan pero kung ako lang naman sa tingin ko baka hindi pa yan yung makikita natin kay chapter 1168. Kasi di ba nga kung itong si Prince Loki ay may igagapos na dun sa puno ng Yggdrasil, ibig sabihin ay makikita na natin kagad dyan itong laban nga ni Shanks saka nga ni Prince Loki. Kasi di ba itong si Shanks yung tumulong sa mga higante para hulihin itong si Prince Loki at igapos yan dyan sa puno ng Yggdrasil. Pero ayan ba sa tingin nyo ay makikita na ba natin itong laban nga ni Shanks at saka nga ni Prince Loki? So siguro pa i-comment na lang dyan sa baba at para nga mapagkwentuhan natin yan. At pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang itong mga hints natin para nga kay chapter 1168. At ayan kung meron kayong mga ibang hula patungkol nga sa mga hints natin ay syempre pwede nyo ilagay dyan, i-comment sa may ibaba. At bago tayo matapos ay ito pala sa mga may trip sa inyo ng One Punch Man Season 3 ay nandito na nga po tayo sa episode 79. So yan kung di nyo masyadong trip yung animation ni season 3 natin ay baka matripan nyo itong si manga series natin nga rito kasi parang ang daming nagreklamo din sa animation nga ni One Punch Man season 3 ngayon. So yun kung trip nyo lang naman na manga series itong si One Punch Man ay yung link po nito nandiyan lang sa may comment section sa description. So yan po guys yung second channel natin at nagmamanga series tayo dyan. So yun din naman at ulit guys ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So yun ay lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.